Naku, may nananaginip na naman ba? Alan David Ray Picasso Romero, napakaseryoso na. Paghahandaan na talaga ang monster ng Japan na ipapaya si Inoue sa laban nila sa Amerika at sinabing siya lang daw talaga sa totoo lang ang makaka-upset sa monster ng Japan. Ang Mexicanong si Picasso na nga ba ang unang magpapalasap ng unang talo kay Inoue. Real Casimero, mas lalo naging sobrang prangka. Kung matamaan man ang kahit sinong monster ay talagang gigewang daw talaga. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Ayon sa Yahoo News Japan, naipabalita na ng susunod na makakalaban ni Inoue yung #1 contender sa WBC o World Boxing Council Super Bantamweight na si Picasso. May petsa at lugar na kung saan paglalausan ang pagdepensa muli ni Inoue ng kanyang mga korona. Ang napili nilang petsa ay ngayong June 14 sa Las Vegas, USA. Sa taong 2021 pa mga kakwento, ang muling laban ni Inoue sa Amerika kontra yan sa ating kaubayan na si Michael Dasmariñas. Kaya halos 4 na taon na rin na itong si Inoue na palaging sa baluarte niya lumalaban. Kaya narito na ang kasagutan ni Inoue sa mga boxing fans na gusto siyang lumaban sa labas ng kanyang lungga. Pero ang nakakadismaya para sa mga boxing fans ay lalabas nga sa lungga itong si Inoue. Pero punta naman sa boksingero na hindi kilala at mahina. Pero ganun pa man mga kwento, kahit na ibinalita na itong si Inoue at Picasso magkakasagupa. Pero as of this date mga kakwento, na ginawa ko ang video ito ay pareho pang hindi nakapirma ng kontrata ang dalawa na sila na nga ang maglalaban. May balita rin kasi na baka magbago ang plano ni Inoue at mas maging interesado nang umakyat sa timbang sa featherweight division dahil sa pagkapanalo ni Stephen Fulton kontra kay Brandon Figueroa na ngayon itong si Fulton na ang bagong WBC featherweight world champion. Kung aakyat na kaagad si Inoue at papalagan si Fulton ay isang makasaysayang hakbang ito kung gagawin ni Inoue, lalo na kung matalo niyang muli itong si Fulton dahil maging panlimang division na ito ni Inoue na maging world champion. Hindi basta-basta na may ukit sa kasaysayan sa boxing na undefeated na at 5 division world champion pa. Pero ganun pa man, medyo nagatasan pa siguro ni Inoue ang mga boksingero na para sa kanya ay hindi makakatalo sa kanya. At the same time ay kumikita siya ng limpak-limpak na mga salapi bago niya harapin itong si Fulton na siguradong kikita naman siya ng malaki at baka nga tatawaging homecoming fight na naman ni Inoue ang rematch nila ni Fulton. Pero balik tayo mga kwento kay Picasso. Sa ngayon ay nag-aalab itong si Picasso na makaganti dahil gusto niya ipaganti ang kanyang kaubayan na nilapalang ni Inoue na si Luis Nery. Gusto niya nagagawa ng kasaysayan na kung saan parang siya si Rocky Balboa na isang heavy underdog pero siya ang lumapa sa sikat at parang wala natatalo na kampiyon. Ayon kay Picasso, maglib siya ng kanyang pag-aaral sa isang sikat na university. Kung talagang sila na ni Inoue ang magkakasagupa, kinakailangan niya talaga ng sapat na oras lalong-lalo na hindi rin basta-basta daw para sa kanya itong si Inoue na makakalaban. Pero buo ang loob ni Picasso at tiwala sa sarili na kaya niyang talunin itong si Inoue at siya lang talaga ang itinakda na magbigay ng unang talo ni Inoue at mapapaya sa bansang Amerika itong si Inoue sa paparating na laban nila. Sino nagsabi na finish na karir ko? Mga kakwento, real talk na kung real talk ngayon itong si Casimero. Ang sabi niya, malakas ka pero mas malakas ako. Matibay ka pero mas matibay ako. Gigewang ka talaga pag magip ka sa kamao ko. Kahit sinong monster pa yan. Sinabi pa na ang lakas ng kalaban ko. Kahit ako hindi makapaniwala. Kinaya ko ang mga suntok nila. Ayan na, ang angas ng Pinas ay muling nagpapakilala kung sino nga ba ang kwadwalas sa ibabaw ng lona. Wala naman. Sikan. Dali lang. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Itchon Blood, kay kakwentong Fernando Distaho, kay kakwentong Honorio Carpio, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video.
At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.